Ito si Lola Crescenciana Yatar Nakabuan ng Barangay Liloan, Malinaw, Aklan. Siya ay 106 na taong gulang na. Sa kasalukuyan, siya po ay may 10 anak, 28 mga apo at 34 na apo sa tuhod. Siya ay binigyang pagkilala bilang isang magiting na sentenaryo dahil sa naging ambag nito sa mga kasimaryo sa Liloan sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Tinulungan nito ang mga kasimaryo laban sa mga puwersa ng mga Hapones noon. Kumusta na si Lola Crescenciana ngayon? Ayos lang po. Ang ganda ng papaya, papaya. Ano to ng Strapol. Hindi, ano tawag dito? Strapol. magic fruit? Miracle. Miracle fruit. Miracle. Kanina pag may cancer eh. Bigay siya ng miracle. Sayang hindi nyo naabutan yung marami namin pula. Sa 5 pesos coins natin. Opo. Ando lang sa kasi nurse naman. Anong Di ba yung Kaya jade vine? siya nagbalag. Ayun na lang ang natitira. Ayan, dami-dami. Last week, no? ang dami. Ito yung mga ganito. Oo, yun ang ano natin sa 5 pesos. Ito pa, Bulaklak. kadami-dami. Madami yan. Yan ang ano. Ito yung ancestral home. Yes, opo. Oh, hindi na ako makarinig. Good morning. Bisita! May bisita ka! May Parang- bisita ka! Parang birthday din ni Mami. Good morning po. Good morning. Upo muna po kayo. Sige po. Okay. Ay, narinig ni Lola eh. Pasko. Naimaw. Hindi ni Lola eh. Silo, kamo. Kumusta ikaw, Nay? Kumusta ikaw? Kumusta? Kamusta ka, Kuno? Kamusta? Ha? Kamusta ka? Nagagana pa pa man. Ay, galing si Lola magsagot eh. Marahil isa ito sa sikreto ni Lola, yung pagiging masiyahin niya at palabiro. Nung tinanong ko nga siya kung kumusta siya, ang sagot niya sa akin, heto, humihinga pa naman. Magandang umaga mga kapobre. Nung nakaraang mga itahan tayo dito sa Liloan, Malinaw para sa birthday ni Mami. Isang 106 years old na po si Mami, ano po. At nalungkot tayo dahil hindi tayo nakadalo ng kanyang kaarawan, pero today ay nandito po tayo, binisita po natin si Mami Crescenciana Yatar Nakabuan. Now 106 years old. Kasama rin natin ang kanyang anak, si Ma'am Florencia Nakabuan. Ma'am, ilang taon na talaga itong mami po ninyo? 106 na po. This coming November. Opo. Okay. Siya po ang pinakang may edad dito sa lugar ninyo? Oh, yes. Oh, okay. 106 years Yes, old. oo. O sa ngayon siya ang pinakamatanda sa dito sa matatanda na mga nauna pang mga mother o mga magulang dito sa amin. Ano sikreto ni mami na umabot siya ng 106? Siguro, may peace of mind siya. At saka hindi naman dati nagtatrabaho din naman. Pero siguro hindi sa sa genes siguro na umabot siya sa ganong edad. Dahil yung mga ninuno niya, mga 100 plus din bago namatay. So baka yun sa genes na rin siguro. Ano ang sikreto ni mami? Kasi yan dati hindi naman hindi naman mahal na mahal kasi ng father namin yan. Halos hindi naman nagtatrabaho yan dito lang sa loob ng bahay. Minsan umaano din sa namin sa palayan namin, pero usually talaga dito lang yan sa loob ng bahay. Dahil ayaw nga ng tatay namin na mapagod. Sa mga pagkain po, Sa anong pagkain madalas kainin naman, ni mami? Normal yung mga natin dito. Daghog. Yun. Gulay. 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 Pero sa ang gulay kasi is hindi naman kinakain niya yung alugbati. Ano ba yan? Yung okra, yung mga
yung mga madulas na ano, ayaw niya yun. Ayaw niya? Ayaw Oo. niya. Pero lahat naman ang kinakain niya. Mhm. Aside from ano lang, yung okra at saka alugbati, ayaw niya yun. Isa kayong pagkain namin dati hindi naman katulad ngayon na masyado na sa mga chemical. Noon naman kasi gulay lang. May isda rin, may karne, may baboy, pero hindi ba luto na maraming mga chemical, no? Kaya siguro maganda ang pangangatawan ng mother namin. Bising kami rin. Saka dati naman wala naman masyadong dati kailan naman nagka-kuryente lang naman, mga 1970s lang siguro. Nag-umpisa ang kuryente, dati naman Petromax lang yung ginagamit. Dito. Oo, halos lahat. Oo. Ang may kuryente lang sa amin dito yung tiyo namin sa plaza. Genset pa siguro. O ano pa yung generator pa yun. Generator. Oo, yun lang ang may kuryente sa amin dito pag gabi. Sa gabi lang ginagamit yun, pag tanghali naman wala. So sa tingin mo ay sa lifestyle at saka sa pagkain. Siguro, isa na yun. Oo, isa na yun sa mga sa mother namin, nagpatagal ng buhay. Sa inyo, sa kanyang mga anak, sino kaya ang mas healthy at makakaabot ng 100? Alam mo, sa totoo lang, Opo. marami, kahit yung doktor namin, sabi niya, ayaw na namin, kami tama na ang mga 85, 87, ayaw na namin naman ng mga 90s, kasi mahirap na rin talaga magnabot ng edad mga 100 years. Okay, tuwang-tuwa tayo dahil nakikita natin yung magulang natin na nandiyan pa sila, umabot ng 100 years, pero sila nagsasuffer din naman eh. Opo. Kahit kami, dahil kami nagbabantay sa kanya, medyo napapagod din kami, pero okay lang sa amin dahil at least nakikita namin yung magulang namin na nandiyan pa. Pero sa kanila na matatanda na, hirap na rin sila eh. Oo. Hindi na rin, parang hirap ka rin silang tignan na gano'n na rin ang nila. Hindi nakakalakad. Hindi na nakalakad. Pero at least nandito kami mga anak na nagsusuporta kung hanggang kailan ang tatagal ng buhay niya. Yung sa mga dilata, mga soft drink. Yun ang number 1 niya, soft drinks. Oo. Grabe Mula sa soft. noon, mula Oo. pang bata pa. Maano siya sa soft drinks. Kaya nga nagtataka kami, bakit wala man lang siyang diabetes, hindi man lang siya nagkaroon ng mga normal ang kanyang mga blood, yung mga laboratory, aside from blood, high blood, yun lang ang niya, maintenance niya ngayon. Si Mami ay sa edad niya na 106 years old nakakapagsalita pa siya, no? Oo. Maano pa talaga ang kaya lang minsan may memory gap na rin. Nagkakaroon na siya ng memory gap. Opo. Pag tinanong natin ilan anak niya, alam niya pa. Siguro tatanungin ko kung Opo, ano. sige po. Nay, pilaring unga. Ha? Pilaring unga. Plao ko, plako, halipad plao. Nalipat yun, di ba? Gaya, Ikaw, pilang dagon yun ikaw? Pilang dagon kayon? ha? Pilang dagon kayon? Plakong Edad, oo. Plao, halipad plakon. Nalipat. Wakagon? Hindi niya na Wala maalala, no? Parang Opo. ganun nagkakaano siya. Pero pag inanuhan siya ng ganong 105, gaano na yun? May maintenance Maano po pa siya. Mm-mm. Oo. Ano ang may nararamdaman siya ngayon? Gugangot ng Wala naman. Basta yung maintenance lang na high blood lang ang inaano niya. Maintenance. Vitamins, yun lang. Vitamins talagang. Tuloy-tuloy ang vitamins niya. Pero nang tanungin ko si Lola kung natatandaan niya pa ang pangalan ng asawa niya, ay mabilis siyang tumugon. Ano pangalan nito imong asawa? Sino imong asawa? Siyang nakabuan. Ay, alam niya. Alam pa niya. Talaga. Ito, kilala mo ito, Mami? Kilala ni mo? Dagan siyang hel. Si Siyang Yolanda. nakabuan. Aha. Ay, katuron ang Taga-digaan. taga-bigaat ay mo. Nga to. Ang napag-asawa raw ni Lola ay mula sa Bigaa, Malinaw, Aklan. Ano rin imong advice, Mami, sa mga tao para maghaba man andang kabuhi? Ha? Ano rin imong advice sa mga tao para maghaba man andang kabuhi?
Nano ko no. Ano rin mo nga ipayo kung para para humaba Tuwan sa dodo. Kabuhi. kabuhi. Ano rin mong ipayo para humaba man do andang kabuhi? Ha? Ano rin mong ipayo para humaba ro? Bungo ako. Mahal ko na imawon. Nakabato. Oh. Do yun do problema abit. Opo. Pero sa lifestyle niya po, nung bata pa siya, ganun gulay. Gulay, yung ano natin na talagang sa baryo. Opo. Yun. Kasi humay. Ano? Yung ano, ulam natin na baboy. Mahilig sa baboy to. Oo. Napakahilig niya sa baboy. Pero yung mga isdang ano talagang hindi siya masyadong ano sa isda. Tsaka nagulat ako, mahilig din siya sa soft drink, no? Ay, soft drinks. Basta sa soft drinks talagang ano yan. So ano ang ano nyo na itong sa kanya ay hindi to sa lifestyle kung bakit humaba ang buhay niya, kundi sa genes ninyo. Oo, sa jeans na siguro ang inaano namin kasi nga yung mga ninuno na mga lola, Opo. nanay niya, umabot ng mga 100 plus din bago sila namatay. I see. Kaya yun ang inaano namin siguro sa jeans. Kasi kung sa mga pagkain, Parang common din. ganun din naman. Kung anong kinakain ngayon, pinakain din niya. Oo. Katulad ako, 32 years old ako, pero dami na akong maintenance eh. Ay, Kaya nga sabi ko, ano kaya ma-advise ni Lola para mapalawig din yung kabuhi natin, yung buhay natin ba? No? siguro, Alam ko yung mga ayun. movements nila noon, hindi sila tumitigil ng trabaho. dito Yes, sa oo. Cubao. Nagtatrabaho din Tapos sila sa gumigising sila ng maaga, Madaling mga alas araw. 4. Mhm. Tapos hindi sila tumitigil kung hindi lunchtime at kumakain sila ng tama Yes, at tama. sa oras. Trabaho din talaga. Trabaho din Yung siya. mga ninuno namin, ganyan ang buhay nila. Kaya tumagal yung sila sa edad. Trabahista gid pala si Mami. Yun ang natural na Nagtatrabaho buhay. din, pero hindi naman yung talaga, kasi sila, yung lolo kasi namin noon is sa Amerika. So, ang nanay niya, so walang kasama sa bahay. Sa bahay lang niya, tsaka sa tubigan, kasi may tubigan naman sila. Pero may tao naman na parang nagsusupervise o kaya Supervise. gagawa lang ng kung anong kaya niyang gawin. Hindi naman yung talagang hindi naman talagang yung nga tawag nito sa atin yung pamugon. Kapamugan din. Awa, Hindi hindi sila naman. trabahador. Kasi hindi naman sila talagang walang-wala na dahil yung lolo ko nga nasa Amerika. Nasa Amerika, oo. Yung lola ko lang ang kasama niya sa bahay. Nag-iisa kasi siyang babae. So, 5 silang magkakapatid. Yung panganay nila is police. Yung pangalawa is chief of police dito dati sa Malinaw, si Tatay Andres. Tapos, yung isa, sino ba si Tatay Gaudin? Yun nga yung attorney, Opo. mayor, nag-mayor. Mm. Si Tatay Gaudin, si Tatay Picto is Philippine Navy. So si nanay lang talagang hindi nakatapos kasi nga, ang sabi niya noon, yung yung lola ko walang kasama sa bahay. So at saka nag-iisa siyang babae. So siya ang naiwan sa bahay. Opo. Silang dalawa ng lola ko. Yung daddy niyo po, kailan siya pumanaw? Anong edad po? Tatay ko, Opo. 1984, 1984. Ang edad niya ay 66. After retirement, kasi sa Philippine Tuberculosis siya nagtatrabaho, tatay ko before. So, after retirement, inatake siya. So, hindi Tapos si Mami ay 106 years old na ngayon. Pero kanina masayahin talaga siya, nagugulat lang siguro siya ngayon sa camera. Kasi kanina pag doon kami sa labas, sabi niya, "Sulod ka mo!" Nakato sa Hindi, kasi niya, alam niya na may pagbisita, Apo. kailangan i-entertain. Opo, Yun ang magaling, niya. Oo. Kainin, entertain, yun ang talaga niya. Traditional. Oo, traditional talaga.
Yun ang ano niya. Si Renz matagal sa labas sabi niya sulod to. Pero kung nakakarinig siguro siya ng mabuti, Oo, yan. talagang Mas maganda kung Opo. makakarinig. Talagang may interview mo siya ng maano. Eh ngayon, talagang mahirap siya nga anuhin dahil nga makausap. Opo. makausap dahil sa bingi. Anong edad niya po, ma'am, na hindi na siya makalakad? Last year, medyo, kasi nung umuwi ako nung last year, nagbakasyon ako, nakakalakad pa siya. Yung may ano siya lang na, ano ba tawag no? Walker. Opo. So, natumba siya. Na-outbalance siya, natumba siya. Ngayon, takot na kaming matumba uli at baka kumabagok. Oo. Ang ginawa na, pinaupo na sa wheelchair. So parang nag-ano na yung paa niya nung nasa wheelchair niya, parang hindi na niya ma-stretch. So parang hindi na siya makakalakad ng ano. Pero kung hindi siguro namin inano siya ng mag-wheelchair na pinasanay na sa wheelchair, siguro makakalakad-lakad pa. Kaya lang, parang nag-taraan na nga tuhod dahil nga Nasana yun. nasanay yun siguro nga hindi yun ma-stretch na. And ikaw na po personally nag-aalaga sa madam mo po? Before yung pamangkin ko, tapos ngayon Sa nung abroad kayo lahat, ano? nung ano lang naman ako, umuwi din nung July. Itong July lang. Oo, pero nag-stay pa ako ng Singapore bago ako umuwi. So, ako muna kasi nga, yung mga kapatid ko, may kanya-kanya naman sila kasing dito sa bayan. Opo. So, wala na akong asawa. Ang mga anak ko, dalawa. Cavite ang talagang ang ano ko. Oo. Doon kayo nakatira sa Cavite? Cavite. Kaya lang, yun nga, mahirap na walang kasama si nanay. So, stay muna ako dito ng pansamantala muna kaming mag-aanuhang magkakapatid para lang mag-aano kay nanay. Mag-alaga. Mag-alaga. Opo. Anong mensahe po ninyo sa mga mga viewers natin para lumawig din ang buhay nila maliban sa jeans? Siguro sa pagkain din. Kailangan din natin anuhin yung pagkain kasi nga na-acquire din natin sa pagkain ngayon yung mga natin, yung mga sakit-sakit, di ba? So, healthy food siguro and organic foods, yun ang natin. Kailangan natin sa katawan. Kasi kung lahat naman i-fast, parang tawag yung foods na yung palaging fast food na. Food, oo. Yun ang sa katawan natin hindi maganda. So kailangan organic yung ating para humaba yung ating buhay. Iwas sa mga pagkain na hindi maganda sa katawan natin. Yun lang din ang humaba siguro ang buhay natin. Ay nako, sana all ka kay Lola. 106 years old po siya. So kung may mga babatiin po kayo, sige po, baka may batiin kayo bago tayo magtapos. Siguro, babatiin ko lang yung mga kamag-anak natin dito sa dito sa Aklan. Sa Aklan, opo. Family Yatar, Nakabuan, Yari, ano pa ba? Hindi ko na minsan na yung mga yun lang po. Sa lahat-lahat na Sa lahat-lahat. Oo po. Sa lahat-lahat binabati ko po. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Ay, sa ibang bansa po, mga kapatid. Sa ibang bansa. Yung kapatid ko, ito, sa Australia. Binabati ko po yung kapatid ko sa Australia, si Feli. Hello. Hello, ma'am. Canada, yung sa Canada. Mga pinsan ko sa Canada. Yatar Nakabuan family sa Canada. Okay. Opo, thank you. Okay, thank you. Mami! Ay! No? Abo, may pamahaw pa ta. Ano imong nga mensahe? Walang Di siguro imaw makabatig abi no? Pero tag nag-birthday imaw hay malipayon kita imaw. Ay, oo. Pag birthday party basta nakita niya yung mga apo niya, lahat ng apo at mga kamag-anak, mga kaano niya, talagang siya, malipayon. Ayun.
Sige. Dito na ho kayo. Ayan, 106 years old na po si Lola. Yes, 100. Siya yung pinakang Matanda matanda na dito siguro sa, dito sa ano, Barangay Liloan. Malinaw, Aklan. Hindi kaya Siya po sir, pinakamatanda. Ano ang wish ninyo sa mami niyo po? Wish namin na good health pa, tumagal pa ang buhay. Saka basta healthy life lang. Oo, ayun. Mm. Sige po. May mga babatiin po ba kayo or mensahe sa ating mga nanonood? Siguro sa mga babatiin ko lang yung mga kamag-anak namin na nandito sa paligid, saka outside the country, sa Canada, sa kapatid namin sa Australia, at saka mga kamag-anak namin sa Manila, ganyan. Lahat-lahat. Kinakalabit ako ni Lola. Kinalabit ako, sabi niya. Kaya na daw eh. Sabi niya sa akin, "Wow!" Sabi niya, merienda daw. Ha? Yun lang sabi ko na always maging maganda lang ating kalusugan lagi. Yun lang naman ang inihiling natin sa Diyos lagi, na maganda ang ating kalusugan. Kahit na wala tayong masyadong pera, basta healthy ang katawan natin, okay na yun. Health is wealth nga. Health is daw. wealth. Oo. Opo, yan. Salamat sir po ha. So, ayun, Pero buhay mga abe ako kapobre, sa radio pagkatapos kay nga ng Antiguan aming, sa ako panayam, Aklanon. ay binigyan ako ni Sir ng mushroom. Pero sa vlog na Tagalog lang So ako. ayun, nagka-interest tuloy ako na ito yung tingnan ano mo. kung paano nga ginagawa itong mushroom na ito. Niluluto kasi yan ng 8 So oras. dito ay Oo, ito. kinausap ko siya at Ngayon, ang ano ko, ayan, dito kami nagkwentuhan kami dito sa Oo. kanyang ito lang munti ulit niya, ngayon, umpisa libangan naman niya siya raw ito eh. mag-ano. Ito yung paggawa ng mushroom. Tumubo. Ito yung munting pinagkakaabalahan ngayon ni Sir, yung mushroom. Ayan, sabi ko ipakita natin yung anong tawag dito? Kaya ito ang oyster mushroom. Oyster Oo, mushroom. inumpisahan ko to last year. Uh-huh. Kaya siyempre pakonti-konti hanggang habang ko kung mapapalaki ko to, pero sana in the future pati itong sa likod o kaya yung babuyan namin diyan sa gagawin kong mushroom kung mag-successful. Opo. So, naka 1 year ka pa lang ngayon. 1 year pa lang, almost 1 year pa lang na ginawa ko tong ko. Kasi nag-seminar din ako dito sa amin. Dito rin sa Liloan ako nag-seminar dito sa bali medyo malayong kamag-anak din namin yung pinag-anuhan namin. Nagbigay sa akin, nagturo sa akin. Kaya sa 18 kaming nag-seminar, ako lang yung nagpatuloy. Kasi meron na kasi ako dati. Kasi may bahay, may na kagad ako eh. May space na. May space na, oo. Ang ginawa ko na lang, naglagay na lang ako ng bamboo na para patungan ng mga mushroom. Kasi kung wala kang bahay, malaki na gagasusin mo. Oo, kasi magpapagawa ka ng ganito. Oo. Almost 100,000 o mga 200,000 Yung din. iba greenhouse siguro. Ako ayun sa akin, kaya pinagpatuloy ko konti lang ang ginastos siguro, almost mga 10,000 o 15,000 na siguro. Cover lang naman yung ko, saka yung yung bamboo, meron naman kaming taniman ng bamboo diyan sa likod din. Kaya yun lang, binayaran ko, labor. So ngayon, mag-uumpisa ka ulit itong katulad nito. Pwede hawakan to, sir? Sige, sir. Ito, ganyan. Yan. Ilinuto ko yan ng 8 oras. Oo. Nag-umpisa ako ng alas 7, natapos ako ng alas 4. Diyan sa likod. Tapos ikaw nagbabalot, wala kang tao ngayon. Wala. Ako lang, Ikaw sarili lang? ko. Ito yung ito yung binhi ko. Yan. Ganyan pala yan. Binibili ko rin to. 120 isang bote. Yan. Ganun. Yan. Tapos itatanim ko diyan. Tapos ito na siya, hina ang finished product. Ayun na. Maghihintay ako ng isang buwan. Magaan na siya. Para mag-sibol siya. Magsibol na siya. Tapos magdala siya ng mga 3 to 4 months isang ganyang
Tapos papalitan mo na ulit. Tapos araw-araw nakaka-harvest kayo. O nakaka-harvest ako sa araw-araw, nakaka-harvest ako ng mga kalating kilo, 1/4 kilo. Kasi iniipon ko yan mga, tapos may pumupunta sa akin dito, nagtatanong kung may mushroom ako. Yung binibenta ko ng 300 per kilo. Ayun. So sana mapalawak mo pa, no? Sana sir, mapalawak ko pa ang aking Munting mushroom farm. Kaya nga sana sa pagbalik nyo May na. Ito katulad nito, oh. Ito rin, so. Ayan. Yan pala, ganyan pala siya. ito siya, ayan. Naka-harvest na kasi si Sir Kahapon, no? Kahapon sa isang araw, kaya wala na siyang lahat. Yan, pinopromote ko kasi, Sir, yung mga local mga business natin, mga Saka, farm. maganda tong farming. maganda tong oyster mushroom kasi vegetable siya, considered as vegetable. Siyempre kung mga vegetarian ka, pabor sa iyo itong klase ng mushroom. Kaya sa mga mahilig ng karne, pwede ring substitute ang Ang mushroom na to. dahil ang mushroom kahit saan mo ilagay, sinabawan, ginisa, walang problema. Sa akin, ginigisa ko lang mas nakatip ka na rin ba na yung ibang mushroom lang, pero itong mga cultured, hindi pa ako pero siguro yung cultured din siguro yun, kaso sa mall ko nabili. masarap to lalo itong ganitong klase ng mushroom na brown mushroom. Mas malasa kaysa sa puti. Tapos igigisa lang. Igisa mo lang, oo. Haluan Alam mo naman, konting hipon, gulay, ayos na. Ayun. Yan ang marami na, ngayon dumadami na customer ko dahil nalalaman nilang may mushroom culture akong rito sa O yan. So lalo pa pag napanood ka nila. Sana nga. Opo, sige po. Kaya nga, unti-untiin ko na itong magparami ulit para kung sinong gustong bumili, Makapunta sila dito. kapunta sila rito. Ayan, sa Liluan, mga kapobre, ha? Minsan dinidada ko rin sa Tigayon, Oo. pinapasa ko rin sa Tigayon. Kahapon nandun nga ako, nagdala ako ng 2 kilo. Ayun. Kaysa naman may stock lang sa rep, may pinapasahan akong iba. Opo. Ayun. Yun ang ko rito ngayon. Ito libangan ko. Libangan, pag pinagkakaabalahan. Na kaysa wala akong gawin. Kasi tapos na rin yung mga anak ko, wala na rin kung saan na rin sila. Kaya ako lang naiwan dito. Dati kasi si Sir ay sa abroad. Ikaw, Sir, matagal ka nag-abroad, no? Matagal ako dati ako sa hotel worker kasi ako. Ilang years ka sa abroad, Sir? More than 10 years din. 10 years ba? Grabe, no? Oo. Ilan ang anak mo? Naging anak? 3. 3 lahat, tapos na. Tapos na lahat. Isa na sa Japan, yung 2 na sa Dubai. Kaya ako na lang nag-iisa ngayon nag-dito. Kaya parang libangan mo na lang ito. Libangan ko na lang itong pagma-mushroom. Ayan. Sige mga kapob, suportahan natin ha pag mag-order kayo dito ng mushroom kay Sir. Kayo pumunta dito sa Liluan, Malinaw, Aklan. Malapit lang sila sa Karsada. Ayun. Along the road. Along the road lang sila. So kung sa sunod na mga buwan, baka makapag-produce si Sir ng maraming mushroom. So support po natin.